Senator Villanueva sumagot na sa mga paratang ni Ombudsman na Boying Remulla at tinawag itong fake news. Wala daw siyang kaso. At eto, Remulla may ipapa-aresto na. Sino na naman kaya itong aarestuhin ni Boying Remulla? Dapat pong mapanood po ito ng mga kababayan natin at pa-share nitong video na to kasi baka matulad na naman at mangyari na naman ang ginawa noon ni Boying kay Pangulong Duterte. Pasensya na kayo sa busis ko medyo paus tayo ngayon Medyo nagkakasakit-sakit tayo. Alam mo naman, pagwapo, diba? Normal na yan. So, eto, hindi na natin patagalin to. Ito kasi yung post. Yan, ito yung post ni Boying Remulla. Remulla, nasabi niya ho dito na by November, may warrant of arrest na. Ombudsman Remulla say arrest warrant will be issued to public official involved in anomalous flood control project by November. So ang tanong, sino kaya ito? Sino kaya itong public official na bababaan ng warrant of arrest ni Boying Remulla? Sino kaya? Eto ba ay si Martin Romualdez? Eto ba ay si Marcos Jr.? Eto ba ay si Villanueva na isa sa kinakana niya ngayon? Or pwede ring si Chis Escudero or si Senator Bongo? Sino kaya po itong mga public public official na to? So eto, may nakita tayo at ito po yung kanyang interview na yan. So dito natin malalaman kung ano po yung mga sinabi or ano ba talaga yung eksaktong pagkakasabi nito ni Boying Remulla. Remulla. Pero bago yan, dito muna tayo. Dahil nararamdaman ng mga Marcos na malapit nang mabisto din ng kanilang mga ghost project sa Ilocos Norte, ay namudmud po at nang uto ng mga tao doon. Ito naman walang problema dito na mabigyan ng tulong yung mga kababayan natin sa Ilocos Norte. Ang problema ho dyan, ang problema ho dito, pera ho natin yan. Hindi katulad ng diba? Hindi katulad ng SMNI pag namigay ng tulong, pera talaga nila at ibang mga donasyon. Ito, pera natin to Ngayon, medyo kinakabahan na siguro itong mga kupal. Kaya namimigay sila dyan ng tulong para hindi magalit masyado ang taong bayan dyan sa Ilocos Norte. Pero ang tagal-tagal nyo na dyan sa Ilocos Norte, no? Wala man lang pag-improve dyan. So, hindi ko po tawag dito, hindi ko po nilalait ang Ilocos Norte. Pero alam niyo po, ang tagal na nilang nakaupo dyan. Nagsimula pa sa lolo niya, tatay niya, hanggang ngayon sa kanya. Hindi katulad ng Davao, patagal ng patagal. Pa-improve. Sa Ilocos, wala Pag-corrupt talaga no? Tingnan nyo dyan yung mapapansin kapag corrupt talaga ang namumuno. Sa Davao, ang napakaganda ng Davao, napakalinis. Yung unti-unti nang nawawala yung mga wire. Wala ka nang makikita halos na mga wire doon sa Davao kasi nasa ilalim na ng lupa or nasa ilalim na ng mga greenage yung mga wire. No? Tapos yung sinasabi nga nilang ka-fake news na 51 billion ni Pulong, ni Congressman Pulong, makikita nyo naman ho doon kung saan pinaggastosan. So sobrang ganda ho talaga doon sa Davao, no? Tapos pansinin nyo yung mga palengke sa Davao, napakagaganda rin, maayos. Pagdating sa Tacloban, nga. Totoo po yan. Hindi ho ako sanang lalait. Pagdating sa Tacloban, nga.
wala pong ano, sira-sira yung mga palengke. Sira-sira yung palengke, yung mga bubong butas-butas na. 'Di ba? So tignan niyo rin sa norte. Ilocos Norte, hindi po ako nanlalait. Mahal ko po ang mga taga Ilocos Norte, mga kababayan natin 'yan. Ang sinasabi ko dito, doon mo talaga masusukat ang isang good leader. Halimbawa, kay OJC. Kay OJC Compound, Glory Mountain, Prayer Mountain. Nakita nyo naman niya sa mga video namin ng Banateros at nakikita nyo naman sa video na SMNI. Ang ganda. 'Di ba? Mala Encantadja. Mala pay retail ang concept, ang makikita mo doon. Akala ko nga dati mga bulaklak doon plastic. Yung pala totoo pala talaga. Yung bahay akala ko dati karton lang na parang pinaint lang sa gilid, puta na. Natulugan ko pa. 'Di ba? So talagang nasa leader pag tagilid ang leader, wala talagang patutunguhan diyan. Katulad lang nito, instant yaman, nasaan na yan? Eto, nasaan na? Yan putang ina, the 3 billion girl insertion. Ayan, nasa si 3 billion insertion yan ha. Baka hindi nyo masyado nakikilala. Mga panahon na to, dugyot pa siya dito eh. Wala pa siyang insertion na 3 billion eh. Ha? Tangina ang laki din talaga ng in-improve ni Liza Soberano ni sino ba to? Ni Lisa Araneta Marcos. Ay, hindi pala si pala to, sorry. Si Risa Ontiveros, magkamukha kasi. Sorry. Lisa Araneta Marcos tuloy. Si pala, etong si Madam, si Ontiveros pala to. Laki talaga ng pinagbago mo, no? Laki ng pinagbago niya, no? To kalsadera girl. To kalsada hanggang to Senado. Tapos tingnan niyo yung itsura niya dito, no? Grabe. Akala mo pag inamoy mo yung baho niya dyan. Iba yung improve no? Ikaw ba naman? Ngayon, tangin ng yaman, no? 18 million yung kanyang bank account. Yung iba, tinanggal pa dun, ha? Hindi pa sinama dun. Diba? Hindi pa sinama dun sa Intel nila. Dito yung mga panahon na siya kapit tuko pa eh. Yung mga panahon na to, dito yung ito yung mga panahon na nagpa-endorso siya kay VP Sara para manalong senador. Ayan yun. So, sabi nga niya, step by step daw. Yan yung payo niya kala Castro. Yan, kala Brosas. Step by step. Sa susunod, gayahin nila yung mga, yung mga ganitong galawan ni Ontiveros. Yung yung tipong sisip-sip muna para lang manalo. Ayan mo na. Dugyot eh. Dito tayo. Sa pahayag ni Boying Rimulya. Pasok. Busy, no? Pero nakakailang araw pa lang kayo. Ang laki na ng impact, At saka parang nagkaroon yata ng epekto sa iba, Naglalabasan na ng mga statement of assets and liabilities. At nagsalita ngayon yung ICI na magla-livestream na starting next week. Pati Supreme Court, maglalabas na daw. They are willing kung may magre-request. Tetestingin namin yun, Magre-request kami ng salen nila. Pero, ayan, tingin namin, effect yun ng Ombudsman Boying Rimulya. Tara, sip-sip pa yung reporter. Natin? Kasi, of course, Ombudsman. Sip-sip ang reporter. Hinihintay ng mga tao ngayon. Ay, kailan meron magkakaroon ng makakasuhan? Kailan ba siguro yung makukulong, medyo matagal-tagal pa, Pero kayo, ano nakikita nyo? After the salan, ano pa yung mga low-hanging fruits na pwedeng maasahan ng mga tao from the side of the Ombudsman? I signed a deputization for the Department of Justice to prosecute the cases, the 5 flood control cases na ghost na sila ang nag-investigate.
Okay. para hindi na ito mag-undergo pa ng vetting na naman sa Office of the Ombudsman. Sabi ko sa kanila, i-diretso nyo na sa RTC at kayo na ang mag-PI niyan. Kayo mag-PI, tapos i-diretso nyo na sa RTC where you will try the cases. So that way, by November, malamang may warrant of arrest na may issue dyan. And I would not be surprised kung mag-plead na lang ng guilty yung mga ibang nandun. At magkaroon ng restitution. Our first part of restitution will happen by November or December. Magkakaroon na tayo ng restitution. Umpisa na. And I also, meron din akong kausap. There are some congressmen contractors as we call them, na gusto rin to come clean and return. Bali yung hindi dapat nila kinita, isusoli nila. Yun ang isa sa mga kondisyon natin. Kasi meron na naman nagkaroon na ng president. So ibig sabihin parang magiging maganda ang imahe ng congressman nito. Sino kayang congressman to? Kasi sabi ni Remulla, hindi daw nila akalain na sa maling gawain daw pala ito. Sa PDAF cases, may isang congressman na full restitution and pleaded guilty to a lesser offense and was put under probation. Tangina, terno pa tayo ng damit Kakulay, putang ina mo. Although walang disqualification from public office, yun lang ang hinihingi nila. But they can still continue to serve. So we expect that to happen also very soon. And basta we go to work every day and try to make the most of it. Para, ito talaga isang trial to sa ating legal system. Hindi lang naman ombudsman on trial dito . Our court system, everybody else is on trial. But we have to take the lead. And hopefully that we're making an impact on the whole country. Because we don't want our country to go down the drain. Talagang dapat dito paglaban natin ang bansa natin. Ombudsman, nabanggit niyo yung restitution, May ballpark figure ba kayo? How much are we talking about initially ang mga nag-o-offer ng restitution at this point? Well, ito lang sa ghost projects. Ang masasabi ko dyan, willing na restitution yung contractor na lisensya niya ginamit, yung ibang people in the DPWH andyan na. Hindi lang tayo makaakyat pa up the slope sa ibang, kasi hindi natin hindi pa lumalabas yung ibang pangalan . So up to that level meron na. And then we expect that to happen also sa congressman's cases, kaso ng mga congressman. 67 there are rumored to be 67 of them. And many of them, I think, are really willing to just come clean and finish this off. Malaki-laki rin yun. A few billion rin yun. Basta it's a work in progress. We are at it every day. We're trying to burn the lines, and we're trying to make the most of this. Kasi nga, the whole country is watching, and we know that it is a critical time in our history. Alam mo pa pala yun? Yung 5 cases, Ombudsman, can you mention some, just to remind our viewers, meron bang mga kilalang mga tao doon na pwede niyong banggitin ngayon? Ito. Sino kaya? Itong 5 cases na to, ito yung Bulacan First District, Bulacan First Engineering District projects that turned out to be ghost. Ang contract... Bulacan? Kay ano nga to? Kay Villanueva. Oo, ito yung ini-issue nila kay Villanueva . Okay. After ng marami rito, I think that 3 of the 5 contracts are Sims Construction. Kausap ko na yung owner na Sims. Gusto magsoli. 3% na nakuha niya, so solid niya lahat. But anyway, these people don't really want to be involved in something like this. Si Bryce Hernandez nagsoli na ng mga kotse and is willing to return a lot of what he can return. At hopefully Henry Alcantara does the same.
Parang ganun Tangina, magiging hero na naman ng mga congressman. Talagang pinapangalagaan sila, no? Oo. din yung sense ko na from the DOJ people na nakausap nila. Kaya nga hindi ko na ito pinasa pa sa ombudsman, magkakabaguhan pa na orientation. Might as well may level of comfort na sila sa bawat isa. The prosecutors and these people who will be charged, who will also be witnesses and will come up with other names that are necessary. Dito nga naglabasan yung ibang pangalan nga na mga na-involve. And hopefully, marami naman gusto pa lumapit eh. Meron pa ibang may congressman din na gusto mag-testify. Somebody sent word to me early this morning at 6 o'clock in the morning. May kausap na ako. May isang congressman na gusto makipag-usap sa akin so that he wants to testify and tell all. So the truth will be unraveled pretty soon. So isa din pala sa sa tawag dito, isa din pala sa ni Remulla na depensahan ng mga congressman. So alam na natin kung sino din ang isa sa mga nag-uutos niya. So ibig sabihin, wala tayong aasahan na may makukulong na congressman, lalo na si Saldico at Martin Romualdez. Sa Senado, may mukhang may makukulong na senador. Mukhang may makakasuhan na senador. Pero sa Congress, mukhang wala. Grabe. Talagang alalay na alalay ka ni Tamba. Ang lapit, no? Pansinin niyo sa interview niya. Talagang talagang alam niyo yung talagang dinidepensahan niya ng gusto. Etong mga congressman. Ganyan kalupit si Boying Remulla. Oo. At hopefully we get to the bottom of it. Lahat ng involved, sana malagyan natin talaga ng lahat ng involved, si Romualdez nga, hindi mo magalaw-galaw. Tarantado. Himudpwet ka nga kay Romualdez eh. Sabihin mo, lahat ng dapat natin. Ulul! Tigilan mo kami sa kagawin. Dapat ganyan ka na lang, huwag ka nang dumilat. Ano ba yung kanta na yun? Habang may buhay, hanggang ang dugo ko ay dumadanay, sa'yo lamang ialay. Pakiakbang po ng mga bata. Pakiakbang ang mga bata at magbasag na po kayo ng mga bote at pinggan. Yan, ganyan. Alam mo, sa ganyang Ombudsman Boying, ang ganda mong tignan sa ganyan. Promise. Oo, dyan lumilitaw ang pagiging gwapo ng isang Remulla. Ganyan ka na lang, huwag ka nang dumilat. Tarantado pinanalangin eh. Oo. Ano bang the prayer we all right? Ay, di pala pwede sa'yo yun. Oo, baka biglang masira yung speaker pag kinantayin the prayer. Dapat sa'yo Tangina, what if kaya abang nililibing si Ombudsman Remulla. Hindi ko naman pinapanalangin mamatay siya ngayon. Siyempre, lahat naman tayo darating sa ganun. Pero isipin nyo maigi halimbawa nililibing yung mga kurakot, yung mga demonyo sa gobyerno. Tapos ang kanta, merong isang lalaki. Habulin ng lalaki. Ay. Diba? Yung mga kanta kaya yung halik ni Judas ng Wolfgang. Ano ba yung mga buhayang maluloko, nagpapanggap na tao. Ang ganda siguro ng na yun, trending yun. I-try ko nga yan. Pag antayin ko nga, maabutan ko naman siguro to si Boying pag bata pa ako, 31 pa lang ako. Abangan ko siya pag kinuha na siya ni Satanas. Yan ang papatugtog ko. Itong controversy na to.
Yung mga congressman, ombudsman na gustong mag-cooperate, kung sakasakali lang, kasi medyo nag-aalala din yung mga tao na kung ganyang completely parang walang parusa, no? Para sa kanila, hindi masyadong malaking parusa yung restitution eh. Eh kung pabayaan sila, hindi sila madi-disqualify from public office, ano yung pinaka-penalty na masasabi natin na gumawa sila ng kasalanan, syempre kahit papaano may And they will have parusa to yan. plead that Ano yung minimum? Ito nga, Ami, yung sinasabi ko, kakausapin ko Hmm. pa sa Sandigan Bayan, at malamang kausapin ko rin yung sa Korte Suprema. Maybe I'll talk to Judge Marvic Leonen para pag-usapan namin yung meets and bounds nito. Kasi nga, in order for this to be effective, the judiciary has to be in. Hindi naman pwedeng ako lang eh. Yes. Kailangan magkasundo kami sa prinsipyo na dapat sundin dito. Kasi nga, we don't really want them to go scot-free. But, alam mo, Ami, we only have 7 years. Sa experience natin, it takes such a long time to litigate cases. And if we can finish cases as early as possible, so much the better. Kasi meron namang resistance yan for sure. Yung gusto magdemandahan na lang, ready rin tayo. Yun naman ang sasabihin ko dyan. Ready naman tayo makipagdemandahan kung yun lang. Kasi nga, that's what the office was created for. That's why we have so many litigators, we have so many prosecutors. Ano lang, kailangan lang ma-orient ko lang sarili ko sa style ng bawat isa para alam natin kung sino talaga ang best fit for every case. Yun lang naman yun eh. But it's like fielding a basketball team. You have a first 5 and you have a second 5. And you have a game plan. Yun lang naman ang kailangan dito. So basta kung ano yung commitment nyo, kailangan on board yung ibang arms ng judiciary. That's what you're saying. Of course. No? Hindi pwedeng kami lang. Hindi mangyayari yan. It will not happen. Instrument lang ang ombudsman. The Constitution designed it to be the middle player. Ito yung representative of the people. Kami na ang nagsasabi kung ano gusto ng taong bayan. Pero kailangan kausapin namin ang judiciary. So, ibig sabihin, puppet lang talaga kayo ni Marcos? Ganon? Ganon ba yon? Ganon yun? Ibig sabihin, puppet lang kayo ni Marcos talaga? Mr. Chur, baka kailangan din kausapin as institutions para makaraos tayo sa parte ng kasaysayan ng Pilipinas na ito na talagang critical na critical. All the institutions are on trial right now. Hindi lang naman ang ombudsman ang... So, inamin mo din talaga na walang kwenta ang administrasyon. Salamat naman. Inamin niya din eh. Oo, magaling din eh. O, yan na naman siya, oh. Kinakabahan ako sa'yo, Boeing, pag pumipikit ka. Huwag kang pumikit. Habang may buhay, habang mabuhay, hanggang naduguan umalalay, lamang iyon. Utang ina, natsetsempuan na. Baka paiwating na to, Boeing, ha? Sabay pa sila nung announcing mo na. Nagsalita ngayon ng Sandigan Bayan Ombudsman. Ang sabi nila, they can finish the flood control projects within 6 to 8 months. Reasonable na ba yun by your reckoning? Oh, yes. Kasama na dyan siguro yung mga yung mga may ganun. delaying tactics Ano ka, si Duterte, 6 to 8 months? Ayos, ah. na inaasahan natin. Ano yan? Talagang ano na yan eh. Kasi nga, yung mga inordinate delay yan, yung mga dating nangyaring yan, matagal ko na nireklamo yan, the best lawyers money can buy are the best in delaying cases, di ba? Lola yung mukha ng Boeing. Yan, dapat tapos na panahon yan. Kasi nga, ang question nga dyan, yung balik mo sa dati. delay ba na nangyari? Sug mo rito. Yan ba? Wala pa dyan period na sumama, yung postponement na hiningi, tsaka resetting na hiningi ng Defense Council. Sana naman tumigil tagal mo usog, ah. Kasi nga, sug niyo muna dyan. Kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Uy, putang ina mga kataga mo, ah. Yun talaga, pag may gusto, pag ayaw, may dahilan. Bakit ayaw mo nga kasuhan si Romualdez? Gago. Ang sasabihin natin sa bawat isa, pag meron tayong gustong ma-accomplish dito sa mundong ito. Yun naman pala eh. Nagpapaalam ka na? So nagpapaalam na si Boeing?
Gusto niya daw may ma-accomplish sa mundong ito. Butang na, konti na nga lang buhay mo, nagpakademonyo ka pa. Assuming na hindi pa natutuloy ngayon kasi sinabi niyo na you are planning to meet with the Supreme Court, Sandigan Bayan, and possibly Congress din, ano? Hindi pa Yes. natutuloy or Maybe naka-schedule na kayo? I just sent that text message to my classmate para magkita kami over the weekend. Uy, And classmate. pero katanungan si ko. Justice Ekong, the presiding justice of the Sandigan Bayan, is very open. Ano siya? She will play a critical role dito. But I already explained to her nga na tinataas namin ang standard from just probable cause to reasonable certainty of conviction. Kinausap ko na yung prosecutors, Ano sabi? Deputy Ombudsman, tsaka Assistant Ombudsman tungkol dito na talagang kinakailangan urgent, yung sense of urgency hindi pwedeng mawala. So I think that the whole country is in on it. Alam nila na wala na hong pwedeng humarang pa sa marcha ng katotohanan na nais nating maganap. Itong ina mo, katotohanan, fuck you. Katotohanan, si Martin Romualdez mo, hindi mo masampa-sampa ng kaso. Hindi, alam nyo, ito kasi ginagawa ni Boying. Yung mga dating kaso, uunggatin. Yung mga dapat kasuhan ngayon, hindi kakasuhan. Kagaguhan, di ba? Dinismiss na yun eh. Mga dinismiss na yung mga kaso na yun, binasura na. Binuhay mo na naman. Ganun kalupit. Tapos, yung mga dapat kasuhan, wala nga. Dapat kasuhan si Romualdez, di niya kinakasuhan. Tapos sasabihin mo sa amin na walang sasantuhin. Ulul. Ngat-ngatin mo bayag ni Marcos. Sakit nun. Dito naman tayo sa sa pahayag ni Senator Villanueva. Asher, ano ang pahayag ni Senator Joel Villanueva kaugnay dito sa dismissal order laban sa kanya ng ombudsman? Nanawa na ako sa mukha ni Boying eh. Dito na tayo. Nakakaumay, no? Yung mukha ni Boying. Putang ina, para kang nakikinig sa demonyo. No? Ito, katod dito. Pag nagsasalita si Boying, ito yung maaalala mo eh. Abangan niyo sa thumbnail, ha? No? Ang inang yan. Yun yung maaalala mo pag kausap mo siya, pag pinapanood mo siya. Ela, posibleng harassment at fake news. Ito ang inihayag ni Senate Deputy Minority Leader Joel Villanueva kasunod ng paglalabas ng Ombudsman ng dismissal order laban sa kanya. Naglabas ng clearances mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan si Senador Villanueva kasunod ng dismissal order sa kanya ni Ombudsman Crispin Remulla. Kaugnay ng dismissal order ang umano'y maanumalyang paggamit ng 10 milyong pisong alokasyon para sa pork barrel noong siya ay nagsilbi bilang kongresista. Partikular ito noong siya ay nagsilbi bilang SIBAC Party List Representative noong 2016. Batay sa dokumento na galing niya sa Ombudsman, wala itong mga nakabingbing mga kasong kriminal o administratibo sa naturang opisina. Habang hindi rin anya ito akusado o nasasakdal sa anumang kaso na inihain sa Sandigan Bayan batay sa clearance mula sa tanggapan. Sa mensahe ni Senador Villanueva sa mga mamamahayag sa Senado, sinabi nito na inasahan na nila ang posibleng harassment at fake news laban sa kanya. Hiningi niya rin anya ang mga clearance na ito noong na may mga petsang September 9 at 10 dahil sa paghahain nito ng mga kaso laban sa mga fake news spreader. May ipinakita rin itong dokumento mula umano sa Ombudsman kaugnay ng naturang kaso nito bilang SIBAC Party List Representative na may petsang July 2019. Nakasulat dito na nagpapakita na walang probable cause laban kay Villanueva at ang mga pirma na nakalagay sa ibabaw ng kanyang pangalan ay forged o ginaya lamang kaya dismiss na ang kaso. Sa mensahe naman mula
So, ibig sabihin, ba't pinapaniwalaan yun? 'Di ba? Hindi muna nila chinek kung yung mga pirma na yon ay mismong si Villanueva. Ulitin ko hindi ko naman po kinakampihan si Senator Villanueva. Kung may kaso ho siya, kung may dapat siyang kaharapin, go tayo doon, walang problema ho doon. Ang punto ko kasi dito, bakit kailangan kalkalin yung mga na-dismiss ng kaso na dapat ay may mga dapat kang kasuhan ngayon. Yung mga dapat mong kasuhan, hindi mo kinakasuhan. Katulad lang ni Martin Romualdez at iba pang mga congressman. Ang masaklap na dito, sinasalba ni Remulla yung mga congressman, tapos yung mga senador ang binababoy niya. 'Di ba? Yun yung malupit dito sa ginagawa ni Boeing Remullac. Hindi na po siya si Remulla, siya na po si Remullac. Nakakadiri kasi. 'Di ba? So doon pa lang ang linaw dito ng pahayag ni Senator Gatchalian na yung pirma ay hindi nga daw sa kanya. Ayan, ulitin natin. Nasaan na yan? Ayan Sa umano'y or mula umano sa ombudsman kaugnay ng naturang kaso nito bilang si Back Party List Representative na may petsang July 2019. Nakasulat dito na nagpapakita na walang probable cause laban kay Villanueva at ang mga pirma na nakalagay sa ibabaw ng kanyang pangalan ay forged o ginaya lamang kaya dismiss na ang kaso. Sa mensahe naman mula kay Senate President Vicente Soto III, sinabi nito na hihintayin nito ang naturang komunikasyon sa kanya at hindi muna siya makapagkokomentaryo sa ngayon. Nauna nang tumanggi si dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III sa pagpapatupad ng dismissal order na inilabas ng nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pinayagan din nitong magpatuloy na magsilbi bilang senador si Villanueva habang wala pang pinal na resolusyon noon sa naturang kaso. Duda rin noon si Pimentel kung maaaring parusahan ng Senado si Villanueva sa mga umano'y ginawa nito noong siya ay congressman pa lamang. Hanggang sa ngayon ay sinusubukan pa din nating makapanayam ng personal si Senador Joel Villanueva kaugnay ng issue. Ang hirap ngayon, parang mismong mga opisyal na ng gobyerno ang humahatol sa mga iniluklok ng taong bayan. No? Katulad niyan, hindi nagustuhan ng ombudsman yung asal niya nung congressman. So ibig sabihin si Kiko Barsaga, hindi nyo nagustuhan ng asal ni Kiko Barsaga ngayon. So hindi siya karapat-dapat sa mataas na pwesto sa susunod na mga panahon. Ang saklap ng ganyan, no? Sabagay, ginagawa na nila yan kay BP Sara pa lang Ginawa na nila kay BP Sara Diba? 35 million ang bumoto kay BP Sara. Tapos, ilan lang yung nagpa-impeachment, nag-impeach, binayaran pa. 300 na congressman ang nag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Ilan yung bumoto kay BP Sara? 35 million, 34 million. So, ganyan ka balasubas ang batas natin. Ganyan ka baboy ang batas natin dito sa bansang Pilipinas. Sa madaling salita, walang kwinta. Dito, ito ba yun? Wait lang May natatawa. Natatawa ako dito. Talaga. Dito mo masusukat kung gaano kabayas ang ibang media. Sabi ba naman dito? Paano po agad napagtakpan ni Senator Villanueva ang sinabi ni Remulla? Panarin niyo. Naglabas ng mga dokumento si Senator Joel Villanueva bilang patunay na wala siyang anumang kaso sa ombudsman. Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na dapat na umanong ipatupad ang 2016 dismissal order laban sa senador. Para sa update, magbabalita live mula sa Senado si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, bakit parang napaghandaan agad ni Senator Joel itong ang pag-ungkal? Rinig niyo yan? Bakit napaghandaan agad?
sa 2016 dismissal order at mayroon na agad siyang dokumento mula mismo sa ombudsman na wala nga siyang kaso? Cheryl, nung hiningan nga ng komento ng media ito si Senator Joel Villanueva sa inaasahang sulat ni Ombudsman Remulla, nagbahagi siya ng mga kopya ng mga clearance mula sa Sandigan Bayan at saka sa Office of the Ombudsman na naglilinaw na wala raw siyang pending criminal or administrative charges. At ang sabi dito ni Senator Joel sa isang mensahe, self-explanatory na raw itong mga dokumento at inaasahan na raw nila ang tila isang harassment o yung panghaharas daw na kanilang mararanasan, pati yung mga fake news na kumakalat dito. Kaya so far walang ibang pagpapaliwanag na binigay ang senador kung bakit maaga, kasi as early as yung unang linggo ng Setyembre, lumabas na inisyu na itong mga clearance. Pero ang plano rin ng senador ay magpa-file din daw sila ng mga karampatang kaso sa mga nagpapakalat naman din ng fake news tungkol sa usaping ito. Sheryl. Sinabi ni Ombudsman Remulla na susulat siya kay Senate President Tito Soto para hilingin ang dismissal ni Senator Villanueva. Mayroon na bang pahayag si SP Soto kung may posibilidad na sundin nila ito? Cheryl, ang huling nasabi dyan ni SP Soto kanina umaga, hihintayin daw muna niya. Hindi pa raw siya makakapag-komento hanggat hindi pa natatanggap yung komunikasyon mula dito kay Ombudsman Remulla. At inaasahan kasi na bukas, sakto dahil may hearing ang Senate Committee on Finance. Sa madaling salita, wala pa daw script. Or parang hindi pa nagkakasangayunan sa bayad. Ay, kaya kailangan pantay. Tungkol sa budget ng Office of the Ombudsman. Kaya nakita rin ni Ombudsman Remulla na personal niyang ibibigay bukas itong kasulatan kay SP Soto. Pero yun nga, Cheryl, ang isa sa antabayanan natin kung isusulong ba o tutugunan ba ng Senado itong sulat niya mula sa Ombudsman, o tulad noong 2016 kung saan yung motion na final mismo ni SP Soto noong siya pa Senate Majority Floor Leader ay yung pag-a-adapt ng opinion ni Legal Counsel Attorney Maria Valentina Cruz. Nakalagay kasi doon na itong Ombudsman ay walang kapangyarihan daw para parusahan o evict ang kahit na sino mula sa upper or lower chamber ng Kongreso base doon sa Ombudsman Act of 1989. So titingnan natin, Cheryl, kung magkakaroon ba ng pagbabago dito. Naglabas din ng clearance mula doon nga sa kopya ni Senator Joel ang Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan na wala raw pending na mga criminal or administrative charges itong senador. So titingnan natin bukas, Cheryl, kung ano ang maging tugon ng Senado o kaya naman ng Ethics Committee kung paano nila sasagutin o tutugunin ang sulat. Cheryl. O tignan nyo dati may sinabi si Boying Remulla na hindi na daw may, nakalimutan ko kung anong kaso yun. Kasi merong kaso na from 1980 rin ata na isinusulong doon sa ginawa niyang paglabag sa batas. Tapos ang pinanghabla niya yung bagong update na batas. So dito naman, ang ginagawa ni Remulla, sinasang-ayunan niya yung lumang batas. Wala siyang pakialam sa bago. No, yun yung ginagawa ni Remulla ngayon. Putangin na talaga, basura talaga. Lahat na lang basura talaga, no? Ombudsman, DILG, DOJ, BIR, DPWH. Putangin na, lahat na. Basta si Marcos Jr. talaga naglagay, palyado eh. Yung bahay, yung patay, binubuhay eh. Ilan na bang mga nabuhay na kaso ni Remulla? Kay Pastor. Ngayon, marami pa. Kay Pastor, kay Villanueva. Ang masaklap dito, tangin na yung dapat mga kasuhan, hindi kinakasuhan. Ay, naku po talaga. Ewan ko na lang. Oo, alam nyo, sorry po sorry. Alam ko, maraming magagalit dito pero sorry. Pinapangunahan ko na agad kayo. Alam nyo, yung pinakabawi natin sa lahat ng ginagawa ng mga taong to sa bansa natin, kamatayan. Ito to, pasensya na po, hindi po ako humihiling. Hindi ako humihiling ng namamatay na sana sila. Hindi po ako humihiling doon. Ang ibig ko po sabihin is walang hanggang kapatawaran or walang kapatawaran ang ginagawa nila sa bayan natin. Kasi una-una, bakit ba sa bayan natin, yun nga sinasabi ko, na yung mga taong dapat kasuhan, hindi ka nakasuhan. Pero yung mga matagal ng kaso ng mga dismiss na, yun yung mga binubuhay.
Diba? Katulad na lang yan, yung gagawin nila kay Pangulong Duterte. Matagal ng kaso yun, pero bubuhayin na naman. Pero, pagdating kay Romualdez, bilang pinsan ng Pangulo, deadma lang. Ganun kalala. Kaya nga sinasabi ko, yung magiging bawi natin na masasatisfy tayo na, ay nakabawi na tayo, nakaganti na tayo sa panggagago nila sa atin, ay kamatayan talaga. Yun na talaga yun, wala nang iba. Bukod sa issue na ito, kabila rin ang mga pagdinig dyan sa Senado ngayon. Ano ang update? Cheryl, sa ngayon, mga nakasalang dito, ang Department of Energy, meron din pagdating naman doon sa Senate Committee on Labor, yung Anti-Wage Theft Prevention Act, yun yung mga ilan sa mga nakasalang ngayon. So far, bukas naman ang inaasahan ay yung pagsalang naman Office of the Ombudsman tungkol sa kanilang budget. And then pagpatak, Cheryl, ng November 9, babalik na ang plenary sessions. So ang inaasahan naman natin doon, yung plenary budget deliberations. And then around 3rd week ng November, hanggang early week naman ng December, yung BICAM ang inaasahan tungkol naman doon sa 2026 national budget. At ang nasabi dito ni Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, plano nila, hopefully daw na makaya na bago ang araw ng Pasko, nalinis na raw, narepaso na raw, at napirmahan na ang panukalang pondo nang wala na raw makikwestyong anomalya. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Wala pala akong boses, sorry. Ang tindi, no? Oo. Gamit na gamit si Remuliak. Yan na, simula ngayon, tawag natin sa kanya, Remuliak. May Y-U-K-K. Y-U-C-K. Yak. Remuliak. Tis-tis lang. Darating din tayo sa punto na tayo rin naman. Panahon nila ngayon, darating din tayo sa panahon din natin. Kaya yung mga gigil na dyan, stop and listen. Stop and listen, no? Ano lang kayo, chill lang. Makakamtan din natin. Yung gigil nyo, mapupunuan yan mo. Mag-iiyakan to. Promise yan, mag-iiyakan to. Yung mga, yan sila Torre, Remuliak, yung yan sila Trillanes, lahat yan mag-iiyakan yan, pustahan tayo. Pero ngayon, hayaan muna natin sila, sige lang, magkomento na lang tayo, magbalita tayo ng ka-fake newsan na ipinapalabas nila at babarahin natin yun. Yun na lang ang magagawa natin ngayon talaga. Kahit ako, sa totoo lang, kahit mababa views ko, hindi ako katulad ng ibang mga vlogger na sobrang lalaki ng views, pero wala na ho sa akin din problema yun. Ang importante makapagbalita at maitama natin yung mga dapat itamang balita. Yun. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong masasabi nyo rito sa mga sinabi ni Boying Remuliak na isang public official ay bababaan na ng warrant of arrest? Warrant of arrest ba o warrant lang? Nalimutan ko na eh. At etong pahayag at kasagutan ni Joel Villanueva, ano pong may kukomento nyo, pakicomment na lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.